treadmill machine. So kung titingin po kayo dito, parang meron po siyang switch na kaitsura po ng circuit breaker. Ayan, yan po. Apo, yung dito po kanya. Tapos, iaangat nyo lang po yung switch na yan. Tapos, yung switch naman po nitong workstation, tingin po kayo sa may pinakababa, meron po siyang switch dyan. ECG recorder. So, ayan. So, ito po rechargeable. Hindi na po kailangan palitan ng battery. Ito na po yung mismong mounting plate. So, medyo may pagka-magnetic lang po siya. So, once na, ayan. Once na nilagay niyo po, ayan, medyo, ayan, mag-recharge na po siya. Hanggang ilang patient siya nagte-last, sir? Kasi kami pang patient, dire-diretso kasi minsan. Okay lang po siya kung, siya? halimbawa po kasi, kung hindi niyo siya gagamitin, kunyari natapos po kayo sa isang patient, okay, mas maganda kung maging habit ninyo na ilalagay niyo na lang po siya dito. At full charge, kaya po nito mag-operate ng up to 6 hours. So, depende naman po kung nakailang patient naman po kayo per day. So, mas maganda kung lagi na lang po siya nakasaksak dito. So, don't worry na regarding naman po doon sa battery, hindi siya na-overcharge. So, once na nag-hit ng 100%, cut na po yung kanyang charging. So, mapapansin nyo, kahit nakalagay po siya dyan, hindi siya nag-orange. So, kapag nag-100% na po siya. So, yung green po yung kanyang status as naka-on. Kapag naka-off po siya, ito po yan sa taas. Ito, switch ito. Long press nyo po yan. Naka-off na siya. Ngayon kapag i-on nyo po, kahit isa lang. So parang security feature niya lang po yung long press kapag i-off. Kasi minsan po kapag naiipit, hindi napapansin. So kailangan pa siyang i-long press. Hindi po yung kagaya ng kapag pinindot ko ng ganito, naka-standby mode lang siya. So, yan siya. So, ito po, fully touchscreen. So, ang maganda po kasing orientation din pala kapag ilalagay dito kay patient, kung i-attach na siya kay patient. Mas maganda po kung nakaganito. Para pawis. Apo, para kasi doon sa pawis kasi Hindi ito papasukan. Po, hindi lang po siya papasukan. So, para maikot niyo po siya, punta kayo ng menu. And then ito po, itong icon na to. Okay. Kumbaga parang i-flip niya yung screen. Yan siya. And then yung heart po ulit. So, mapapansin niyo po, meron siyang details sa taas. Dito po lalabas yung name ni patient kapag encode na tayo. And then yung real time natin na recording. So, pwede po kayo dito mag-ECG. Pwede nyo itong gawin pong pang-resting ECG actually. So, para mag-record po kayo, halimbawa, ito pong heart, pindutin nyo yan. So, ang ika-capture niya po is 10 seconds na recording. Ayan. So, ito siya ngayon. Kapag pinindot nyo po yung heart, magsasave siya dito, and then pwede niya po siyang ibato dito sa system. As long as nakakonect po yung kanyang connectivity. Ayan. Kapag hindi naman po, ayaw nyo yung recording, pindutin nyo po yung X. Ayan. Tapos, yung system po natin, it runs po in Windows. So, hindi na po kayo maninibago. Computer-based po ito lahat. So, meron lang tayong CPU and then the printer. Ito lang yung kanyang on and off switch. Tapos, yung printer po natin, yung Epson. Yung connection ng recorder is nakakonect na po sa computer natin. And automatic siya pag binukas. Automatic naman po. So, once na in-open niya to, automatic lalabas lang po na ganito, hindi lang po yung parang naka-wifi na icon. So, pero connected siya. Malalaman niyo po siya kapag ina-open. Ayan. So, nakalagay po no internet. So, instead na merong internet. So, ito po yung lalabas na name niya, Flexi ECG, and also the serial number. Ito po yung sa likod. Ito. Yung last 6 digits po. Yan. So, kapag gagamitin niyo po itong recorder, meron po tayong dalawang size ng belt. Ito po yung large. Tapos meron po tayong small para sa mga medyo petit. Ito isa. Ito po, pang size 34 hanggang 42. 42 beyond that, hindi niya na kaya. So, advice namin kapag medyo may malalaki kayong patient,
ang ginagawa na lang po namin is ipasuot nyo pa rin po ito, pero i-strap nyo na po mismo sa belt ng patient. Okay. Yan. Tapos meron lang tayong tray dito sa gilid, pwede na po siya ilagay dito. Okay. Tapos, software. So, we have the BTL, CardioPoint software. Meron lang po tayong nailagay na ditong profile. So, ang password po nito is 12345. Pwede natin siyang i-remember me para hindi na po kayo mag-login. Pero kayo lang naman po gagamit mo. So, dito po sa window natin, ito po yung patient list. Ito po yung madalas nyong gagamitin na commands, and then yung menu sa taas. Itong navigation pane po nito para po dito sa patient list lang naman. So, the word speaks for itself. Meron naman po tayong mga ganito. Kunyari po, meron na kayong gustong tignan from last week. So, lahat ng last week po, lalabas. So, mas maganda kung all yun na lang siya para makita nyo po lahat. So, for example, maglalagay po tayo ng patient, new patient. So, complete na lang po yung details regarding kay patient. So, advice ko po maglagay po kayo lagi ng middle name kasi minsan po may nagkakaparehas po ng pangalan. Kunyari, Jose de la Cruz. Pero nagkaiba po ng middle name. So, mas maganda po meron tayong nilalagay. For the title po, Mr., Miss, and Mrs. lang naman siya. Other names is the nickname. Tapos yung ID, kayo na po ang nilalagay kung ano po gagamitin. Patient or hospital. Gender, male and female, date of birth, para ma-access nyo po yan, naka-gray out po siya, yan. Pindutin nyo po itong tick box. Yan. And then, enter nyo po yung birthday, for example, yan, para makita nyo po lahat. So, for example, 1984, diba, yan, tapos January 1. So, lalabas po yung kanyang exact age dito sa may labas. Dito sa left side, sorry. So, for the classification or ethnicity, by default po, nakaset na siya for Southeast Asian. So, Filipinos po, considered as Southeast Asian. In case lang na meron kayong mga foreigner, ito po. Yan. So, kapag okay na po kayo pala dito, pwede nyo na po siyang i-proceed sa New Ergo or Save. Kapag sinave nyo po, kunyari, napindot nyo po yung save. Ganito po lalabas agad. Dito lang kayo. And then lalabas po yung naka-highlight na pangalan. Pero kapag diniretso nyo po siya sa New Ergo, lalabas po yung panibagong window, parang ganito. Ganito. For the details. Okay. So, weight and height po yung importante para makuha lang po natin. For the predicted values. Tapos yung age naman ni patient, so magre-rely po yan dito. 220 minus po yung age ng tama. So, yung para po sa predicted heart rate natin. And then, yung maximal METs natin. Ito na po. Ayan. So, enter nyo lang po. Halimbawang 186. Halimbawa. 175. Ayan. Tapos, protocol. Ito naman po yung babaguhin natin. So, alam ko meron po kayong protocol na nakasanayan ninyo. Bruce lang kami lagi. Pwede po natin ilagay dito. Kasi alam ko po, medyo may konting differences din sa per brand. Iba-iba po ang protocol. Pero kami, Bruce lang lagi. Bruce. Hindi kayo namin-modified. Hindi. Okay. Sa babae, nagmo-modified. Pero sa lalaki, Bruce lang. Okay, sige ma'am. Later po, ihingin ko na lang ma'am yung copy. Kung meron po yung copy from the protocol, and then pwede natin siyang i-enter dito. Ang maganda po dito, pwede tayong maglagay ng new protocols. So, instead from the modified Bruce, pwede tayong maglagay ng iba pa. Catus or Noto, Neptet, baka ganun. Pero nag-i-stress echo po ba dito? Hindi naman. Okay. Huwag na natin gawin yun. Okay. Huwag na natin gawin yun. Madugo po talaga. So, sobrang madugo ang stress echo. Kaya mo naman yun. So, sa pakita ko lang ma'am, bali ganito siya kapag gagawa kasi tayo ng protocol. So, naka-laderize po yung ating system. So, yung mapapansin nyo yan, color-coded naman po. Yung orange ba, yellow?
Basta ito pong nandito sa taas is yung inclination, elevation, and then sa baba yung speed. Yan. And then color-coded yung phases natin. Pre-test, exercise, and recovery. So, ito naman po yung ginagamit natin ngayon. Ma'am, for the unit of measurement sa speed, anong gamit nyo sa Mortara? KPH, MPH? MP. Ayan, MPH. So, kasi minsan po kasi nakaka-encounter kami, ginagamit pa rin nila yung naka-metric instead of the imperial unit of measurement. So, ito kasi talaga yung nakasanayan natin for the stress test. Ngayon, every stage pa rin naman po is 3 minutes. Kumukuha siya ng BP every 2 minutes and 18 seconds to be exact. Pero pagdating naman po siguro sa timer dapat mag-BP. Okay. So, ayan siya. Ito yung phases natin for the bruise. Ito po yung mga nakasave po kasi na protocol. Ito po yung naka-pre-installed na dito sa system. So, wala pa po kaming nilalagay na bago. Okay. So, for example, meron tayong patient, bruise. Ayan. So, wait lang. So, i-demo ko na lang para medyo meron tayong ECG. So, weight is 84. 75. Baguhin ko lang po ito, ha? Hanggang 5 siya ngayon. Wednesday na yun. Hintay mo lang yung audio mo. Hindi na kita ng bago. Swerte. Christmas break. Actually, yung sinet kong profile po, wag yun na lang po siyang galawin. Yun na po yung very helpful sa inyo. Kumbaga wala na po kayong iisipin. So, ang babaguhin nyo na lang po is the protocol. So, kapag okay na, pwede na po tayo mag-start test. Yan. So, in case po, yung kita nyo kanina yung nag-loading po na yun. In case po na hindi po siya nag-connect, kunyari nag-disconnect po siya, ibig sabihin, ito po, naka-off. Or, nakababa po yung emergency stop button natin. So, hindi po siya magpo-function ng maayos kapag naka-baba po ito. So, kailangan po natin i-hard reset. Mamaya po ituturo ko po sa inyo. Ayan. So, meron tayong lead monitor placement. Ito po siya. So, mapapansin nyo po, may mga color po siya dito sa baba. Kapag naka-blue po yan, maganda po yung signal. Kapag nag-yellow, nagiging weak po yung signal. Kapag red, natanggal. Or, hindi po nailagay. So, okay na siya. At anong ko lang din, ma'am, okay lang sa inyo yung white na theme. Kasi meron siyang dark. Pakita ko po. Okay na yung bite mo? Masakit sa mata? Delikado pag ganun. Mas lalo ko antokin dyan. Mas lalo nakaka-antok kaya habang nanonood. Medyo naging mellow eh. Ayan. So, eto siya ngayon. Based po dun sa ginamit natin na protocol, ito po yung nakalagay kasi ngayon dito. During pre-test, meron siyang parang trial na step. So, mabagal lang naman po siya, 0.5 mph. So, ang gagawin nyo na lang po dito, ma'am, i-enter nyo lang po yung BP ni patient manually muna. So, for the baseline. So, for example, 120/70. So, enter. Ayan. So, pwede po tayong mag-print manually. Pero kasi, ma'am, pag di ba, ang mangyayari kasi, ma'am, kapag pinindot niya yung exercise, meron na siyang piprint. Pero kung gusto nyo na po mag-manual print, Print lang. So, kapag pinindot ko po yung exercise, ngayon mag-print po yun. So, pindutin ko yung exercise niya. So, enter nyo lang po ulit yung kanina, resting. Yan. Yung line po na nakikita nyo sa taas, yun yung ika-capture po na ECG. Okay. Nag-auto-print siya, sir, every after Stages. Ito po. Ito naman po yung ito na yung reference po natin. For the, sorry ma'am, hindi ko nabago yung yung size. Okay. Ayan. Actually, ang paper size po na pwede natin gamitin is short or A4. A4, okay. So, yung layout po, pwede po natin itong baguhin.
Kung ayaw nyo po yung parang nakahati siya by 3s. Okay. Para medyo mas mahaba po. Tapos may long lead lang po tayo sa baba. Ayan. So, madalas na pipindutin nyo po yung nandito. Tapos, ang imamonitor nyo na lang po madalas is yung heart rate po natin. So, ganun pa rin naman po, 85% ang passing para sa patient. And also, ang target heart rate natin, itong maximum. HRT. Ayan. Yung blue po is the parang normal range or yung parang baseline niya. And then yung red po yung 100%. Maximum. Tapos load mets, ayan po, ayan pa rin naman po siya. Baka malito lang po kayo, baka ito yung masundan, ito po dapat. Okay. So ito lang po yung for the physical mets or mechanical mets natin. Yung time po natin dito, this is the total time for the whole procedure or the exercise. Ito naman po per stage. Stages. So nagbaback to zero po ito kapag natapos na yung Every training. stage, okay. Ayan. So if ever na hindi po kayo si doctor halimbawa hindi lang gusto yung speed ngayon at gusto niyang skip yung stages, pwede niya po siyang in-next stage. Next stage. So pero bihirang-bihira lang po yun. Nakakapag-edit ng BP, sir. Like, kunyari kasi na mali ng type. Yes. Na-edit namin. Apo, pindutin niyo po siya. Okay. And then, actually po, sa final report, pwede niyo siyang baguhin. Sa final. Apo. And then, ito pong nandito sa baba, ito po is yung override buttons natin. Ito po yung speed, ito naman po yung kanyang elevation. So, mag-i-increase po siya ng 0.6 sa speed. Sa elevation naman po, mag-increase siya ng 1%. Yung hold po, ibig sabihin yan, kunyari nag-stage 2 na siya, kung ano yung speed nung prior, yun pa rin yung speed and the inclination nung ano natin, stress test. So, for example, 120/80. Diba? Ganyan. So, dito po, ayan, meron tayong long lead. Pwede natin baguhin yung itsura, yung gain and then yung speed. So, kapag sa gain, ayan, mas maliit. Ganun din po dito sa baba. Itong filter pa, huwag nyo na po itong babaguhin, ha? So, yung nandito naman sa baba is yung trend natin. Ito. Actually, ito very helpful to in case na nagkaroon ng abnormality sa tracing si patient. So, pwede niyong balikan. Diba, ganyan. Tapos, kunyari, itong part na to, may nakita po kayong abnormal tracing, print niya po siya. Kunyari, meron siyang PVCs, PACs, or baka nagkaroon kayo, may nakita kayong konting ST elevation, pwede niyo siyang i-print po, or stop niyo na po yung ano. So, ayan. So, dito ma'am, lahat naman po ito, meron namang representation. Ayan. So, yung heart rate, yung red. Yung green is the speed. Tapos, tong light green po is yung elevation. Yung blue po na to, ito yung kumuha po tayo ng BP. Para bumalik naman po kayo doon sa real time niya, pindutin nyo lang po yung blank space dito. Babalik po siya sa real time. Pero, pwede nyo rin itong gamitin mga spend decision. Yan. Tapos yung ito lang po yung ST maps natin. Nakikita nyo dito kung ano yung nag-elevate or nag-depress na leads. So, ito po yan. Okay. So, in case po na okay na si patient or napagod na, recovery po tayo. So, very gradual naman po yung pag-ano niya. Pagbaba and then yung pag-slow down. Then, mapapansin nyo meron din siyang emergency stop dito sa screen. Actually, maganda rin po ito kung halimbawang okay na kayo sa recovery. Okay na kayo sa recovery, pero gusto nyo pa rin po patigilin yung treadmill, pero tuloy pa rin yung monitoring. Pindutin nyo po yung emergency stop.
And then, pwede nyo na siyang i-end test kapag medyo okay na po kayo dun sa tracing or kapag medyo bumaba na yung ano ni patient. Anong minutes kusang humihinto, sir, sa Ayun, ma'am, recovery to? depende, ma'am. So, sa ilalagay natin. So, kung okay. ano po yung gamit nyo, yun na lang po isusundin natin. Kami Kasi usually, iba-iba gusto eh. Paano ba ang recovery ako nyo? sa 2 minutes ako nag-i-stop kasi. Stop ng belt. Yeah, Okay. 2 minutes. Yung sa iba naman po, ang ginagawa nila, stop na po ng 5 minutes, tapos another 2 to 5 minutes for monitoring. Mamaya na kayo. So, if ever, okay na, pwede na natin siya i-test. Yan. So, antayin nyo lang po. So, ang unang-unang screen na makikita nyo is yung peak. So, nakapansin nyo po yung black line na yan. So, nakalagay po agad siya din sa peak stage niya. So, right before the recovery. Yan. Ang gagawin nyo na lang dito, ma'am, punta kayo dito sa edit report. Yan. So, pwede na kayo dito maglagay ng mga conclusion. Dito pa. Si doctor. Para hindi na lang kayo malito, ma'am, wag nyo na lang po muna to gamitin. Kasi ito po, dumadagdag siya sa final report. So, kumbaga, didikit itong report na to sa conclusion. So, siguro ma'am, ito na lang yung fill upan nyo. Reason for stop. So, for example, ayan, ito siya. Patient fatigue, target heart rate reach, leg pain, chest pain, syncope, depende po. Pero pwede kayo mag-type dito ma'am kung ano pong reason. For the admission, ganun din po. Meron din siyang drop down. Ayan. Pili na lang kayo ma'am. Pero pag wala dito, type nyo na lang din. Peak ST, isaset ko na lang po ito ng lead 2. Ano pong gamit nyo ma'am pang peak ST? V3, V5, lead 2. Ayan. So, pag mag-i-edit naman po kayo ng BP in case na nakalimutan nila kay ma'am, punta kayo ng overview. Tapos ito ma'am siya. Okay. Ito yung hindi ko nalagyan. At least na-edit yan. Yes po. So, parehas po yan actually. Ito po. So, si BP tsaka si heart rate. Wala lang po tayong pulse ox. So, what about 120/80? Ito 130. Yan siya. And then, pwede na rin din gawin ni Doc yung findings yan dito sa tab na to. Okay. So, ang gagawin na lang natin, ma'am, is save. Then, pwede natin siyang i-preview. So, pindutin nyo tong preview report, yung naka-PDF. So, pwede nyo po tag dito, i-save siya as PDF kapag isa-send nyo siya ng email or another attachment sa Viber, halimbawa, mga ganyan po. Ayusin ko lang po ito sa page. Makapansin nyo po, dito na po yung summary niya. So, in case meron tayong, ayun nga, actual patient, ito na yung madalas nyo titingnan niya, ma'am. HR preference and peak. So, naka 81% si patient. Ang predicted niya is 193. Ang total time ng exercise niya is 4 minutes and 52 seconds. Tapos yung METs lang na na-achieve niya is 7 METs. So, magre-reflect naman po siya dito sa stress achieve sa taas. Yan po. And also the BP, ito naman po yan. Tapos, ito naman po yung actual natin. Wait, kulang. So, balik tayo dito, edit report. Pag meron kayong kulang dun sa preview, punta kayo ng report queue. Yan. So, ang hindi po na-check is yung table page. So, important po ito. So, itong tatlong to yung kailangan nyo po talaga sa final report. Tapos, save. Preview. Yan. Ito po. So, parang ito po yung naka-tabular version ng report. So, ito na yung ST levels natin, BP, heart rate, and METs. Yan po. And then, kapag save nyo siya as PDF, ito po. So, gamitin nyo na lang as file name yung patient name. Tapos, kuha na lang siguro ng folder. Kunyari,
stress test result. Libaga na ma'am. So, yan. Depende na po kung ano po yung gusto nyo ilagay. Tapos, kung gusto nyo siyang i-print lahat, ma'am, ulit. Ito. So, kung ayaw nyo naman, ma'am, dahil meron na kayong actual, which is this one. Ito. Punta kayo dito. Edit report. And then, punta kayo ng report queue. Uncheck nyo yung strip page. Tapos, print. Ang mapiprint lang yung kaninang, last page. yung last tsaka yung first page. Okay. So, yun lang. And then, pwede nyo nang i-cancel. Huwag nyo na lang i-save. Yun lang, ma'am. For the, stress test part. Any questions, ma'am, regarding Bali siya, naka-auto-save naman, no? Kapag katapos. So, mag-auto-save siya, ma'am, kapag ganito. Pindutin mo itong X, may lalabas na prompt na ganito. So, make sure, punta kayo ng advance. Make sure na check nyo to na nakalagay sa share now. No. Ang purpose nan is gagawa siya ng backup file na pa pwede nating ma-retrieve in case na nagkaroon ng malicious attacks dun sa software. In short, mga virus or malware. So, punta kayo ng share now and then automatic meron na siyang backup. Saan yung kiniklik, Susan? Hindi ko nakita. Ito dito, ma'am. Sa X lang sa taas. So, lalabas to. Ito, gaganito siya. Tapos advance, Tapos now. share now. And then, kapag okay na, Close sa approval. Okay. Then, automatic na siyang sasave. Yan, makapansin nyo, ma'am, yung access niya kanina nakalagay sa local. Shared. Kapag shared, ibig sabihin meron na siyang backup. Kapag local, dito lang siya. So, wala kayong makikita nito doon sa pinaka-backup niya. Ano yan, sir? Yung naka-shared niya, nasa partition na lang yan? Lalabas siya, sir, kung saan natin siya ilalagay. Kung pwede din sa partition, mas maigi. Pero secured na yung nito. Sa kasakaling na Okay. secured na siya. Hindi na siya ma-access ng basta-basta. So, yan. Pwede nyo rin itong balikan, ma'am. If ever na mayroon lang naging comparison si doctor. Kunyari, meron siya panibagong stress test ngayon. Ito, pwede nyo balikan ulit. Ayan. So, ito na siya. Automatic na siya nakasave. So, lalabas lang po ito. Hayaan nyo lang po ito. Notification to na, ayan, natapos na po yung, natin, program. Okay na yan? Sige, sige.